Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nakatakdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa ilalim ng panukala, papatawan ng panghabang buhay na pagkakakulong at mas mataas sa multa ang mga sangkot dito. Tiwala naman si Senator Escudero na makakatulong ang bagong batas upang maging abot kaya ang presyo ng agricultural products sa bansa at matulungan ang mga lokal na magsasaka. Pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority ang paglalagay ng tunnel at bus lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Paliwanag ni MMDA Chair Attorney Don Artes, ito'y upang maibsan ang bigat ng trapiko sa nasabing kalsada. Kabilang sa mga pinag-aaralan aniya ng MMDA ang paglalagay ng tunnel mula Commonwealth Avenue patungong East Avenue at Quezon Avenue. Sa datos ng MMDA, nasa 10,000 mga sasakyan tuwing ang dumataan mula Commonwealth Avenue patungong Quezon Avenue tuwing umaga, habang nasa 8,000 sasakyan naman ang patungong East Avenue. Samantala, alamin natin na ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw sa tingwa nga maprotektahan ug aron nga dili na madugangan pa ang ihap sa mga mabiktima sa pagpanglugos sa Davao City. Gilusad sa Talomo Police Station ang katawhan protektahan pagpanglugos pugngan o KP3 niadtong Setyembre 20 ning tuiga. Sumala sa Talomo PNP ang KP3 program na isubay sa implementasyon sa Oplan Kilos kon kababainhan, kabatan-unan, kalalakinan, igiya laban sa pagpanglugos sa Davao City Police Office kon DCPO. Aron mas pakusgan sa KP3 program ang paggamit sa social media, print, radio ug telebisyon sa pagpakatag og impormasyon. Makig-koordinar sab ang kapulisan sa nagkariyang ahensya sa pagpahigayon og mga serbisyo sa mga barangay. Sa tingwa nga mahimamat ug mapaambit sa mga residente ang ilang mga kasinatian. Karong tuiga lang nakatala na ang DCPO og 83 kakaso sa rape sa syudad. Ayusin niyo ang pag-record ng crime. Ayusin niyo ang paggawa ng affidavit. Ayusin niyo ang pag-assist sa mga biktima para magkaroon tayo ng airtight case against these rapists. Subling nagpahinumdum ang Department of Human Settlements and Urban Development Region 11 sa publiko nga mag-igmat sa mga illegal developer, ilabi na sa mga nagabaligya og rollouts. Sumala sa ahensya, kinahanglan nga dunay license to sell ug certificate of registration ang mga developer. Kinamoy kinahanglan pangitaon sa mga planong mopalit og yuta ug balay. Subay niini, aduna sab sila ginahimong monitoring sa mga nagabaligya og illegal nga propiedad. Sa Caraga, Baganga sa Davao Oriental, Magsaysay sa Davao del Sur, Pantukan, Mabini, Nabunturan sa Davao de Oro, Panabo ug Tagum City sa Davao del Norte. Ug dinhi sa Davao City, doon sila na monitor sa Kalinan Riverside ug Indangan. Nabutsab sa 27 ang ilang na-identify nga illegal developers sa Davao Region. No? And copy furnish among opisina. Kaya ang gusto magparipan sa rollouts, dapat wala na siya deduction. Walay deduction sa commission daw sa ahente plus katong mga cost. Kaya nga naman, bawal ilahang gihimo. Full refund yun na. Kung dili mo refund. Adto sa mong opisina, kitabangan mo na mo. Pag dili pag yun, mo file tag complaint sa ilaha. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Timurcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.